Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, second to the last battle review natin sa first round ng Isa Buhay 2025. So you can check it. Nakaka-anim na tayo. Yung bracket A at yung kalahati dito sa bracket B. Lipcrom Aubrey, Kram Cancer. At gaya nga ng mga nasabi ko sa mga past reviews ko, ito yung last 3 battles na re-reviewin natin na para sa akin one-sided, no? Na kumbaga yung mga nag-advance is deserve nila yon. Unlike sa first 5 na na-review natin is debatable sobrang debatable. So hindi ko na papahabain pa, hindi ko na i-recall yung mga yon. Pwede nyo panoorin na lang, or yung sinabi ko dun sa Kram Cancer, pwede nyo panoorin. Pero ngayon, diretso na tayo. Ban W versus Ban. Game. 14! Game. Yata yan eh. Game! Sa wakas! Sikat na yung kalaban. Magkaka-million views na ako, sigurado. Isang malaking karangalan na makalaban ang isa sa iniidolo ko sa entablado. Matagal ko ng pangarap to. Salamat, Arik, sa ginawa mo. Tinupad mo yung pangarap ko na makasakay ng eroplano. Anong Gago. akala mo? Dream match kita? Ulol, kasing galing lang si Tokel. Kung di lang ako ibaba ni Enigma sa liga, matutulog lang ako sa hotel. Kasi ang tanda-tanda mo na. Tapos naman ng lyrics, dinosaur, T-Rex, and many more. Ang heavy tol. Kung magiging dinosaur man tayo, ako yung T-Rex na apex predator, habang ikaw naman yung edible, mahabang leeg na herbivore. O ano, takot ka na? Ay hindi pa, Eddie Roar! Kamukha mo yung crazy old guy sa kilid na City Hall. Multitasker daw to na rapper, tangina, incredible. Tsaka mo na kuyabangan kung kaya mo na mag-ML, magre-recall, magtitikol kay Lexilor habang hindi-DM si Roll. Okay, ito yung sinasabi ni Ban kanina sa sa pre-battle interview. So, pinapanood ko lagi yung mga pre-battle interview. So, sabi ni Ban, ang ginawa lang daw niya is yung mga hindi ginagawa ni Manda, which is ayun nga yung yung extended rhyme schemes, mga multis, which is ngayon kita-kita naman na ganoon talaga yung naging estilo ni ni Ban dito against Manda. Kung kaya mo na mag-ML, magre-recall, magtitikol kay Lexilor habang nagdi-DM si Roll. Ang hirap nun. Ganyan yung joke. Ganyan yung rap battle, kahit jokes, dinideliver na maayos. Hindi yung idadaan mo sa boses na pang kinder, city anyos. Pag nag-joke to, parang bata. Kaya patok to sa inyo. Kahit ako, mawiwili ata kapag may joke pamangkin ko. Nawiwili daw sa quotes ni Tito ang mga nanunood. Kamo, unique daw ang mga jokes na dito. Daming nauutong tao. Yung mga banat mo, antigo, di mo ko mabubulok gago. Konti na lang yung lumang stilo, kaya ka nagtutunog bago. Punto. Tugma ang Delo, jokes ni Zaito, nagawa niya nagampanan. Kaso yung rap battle, nagbabago, naangat na ang barak. Ganda ng punto nun, no? Konti na lang yung luma
Ano yan? Sabi niya. Ganda ng punto na gusto ko yun. Mo, unique daw ang mga jokes na dito. Daming nauutong tao. Yung mga banat mo, antigo, di mo kumapupulok gago. Konti na lang yung lumang estilo, kaya ka Lumang nagtutunog estilo. bago. Ganda nun. Gandang punto nun. Tugma ang Delo, jokes ni Zaito, nagawa niya nagampanan. Kaso yung rap battle, nagbabago, naangat na ang barahan. Karamihan sa mga fans ni Gago, matatanda na walang alam. Advance ka lang sa mga tao na na-stuck sa nakaraan. Nice. Ina mo ha? Ano? Laban ko kay 30, nag-wordplay ako. Kasi yun ang kanyang kahinaan. Laban ko kay Kenzer, nagpatawa. Kasi yun ang epektibo sa kalaban. Sana mag-gets mo naman dito, aking pinupunto mamin. Paiba-iba na ako ng estilo, ikaw old school pa din. Woo! Pangina, 2025 Nice. na, old school pa din. Ano yan? Rapper na katutubo? Yung estilo mo yari sa materyales na nanggagaling sa ninuno. Pag nag-construct katibayan mo, parang gusali o hidamuho. Ito'y liga ng malalakas ang hangin, huwag kang kampante dyan sa kubo. Nice. Ano, panay Punto, no? Puro punto yun. Hindi man siya powerful punchlines or masasabing haymakers, pero yung mga dinideliver ni Band dito is puro punto at para sa akin malakas na ano yun. Malakas na atake yun. malalakas ang hangin, huwag kang kampante dyan sa kubo. Yan, magandang linya yun, no? Ano, panay seryoso ba sa round 1? Hanap mo, patawanaban. Marami akong kaya na alam mong di mo kaya tapatan. Kaya kung bumarat, gumawa ng magagandang banatan, habang yung pagiging isip bata mo lang ang di ko kaya sabayan. Ang ina mo, ha? Oh. Sunod-sunod to, grabe. Tsak luluhod to sa akin. Two-liners sumuntok versus jiu-jitsu at karate. Two-liners lang ang kaya mo, ang bobo ng atake. Ayoko nun. Ang gusto ko, mag-combo ng marami. Galing. Galing, galing. Ito'y landslide victory. Matatabunan ka o pare. Yung flow ko ay lahar, pero yung sukat pang tsunami. Pero typical to na Pinoy. Merong pauso to. Putang, ang lakas nun. Ang lakas nun. Marami. Ito'y landslide victory. Matatabunan ka o pare. Yung flow ko ay lahar, pero yung sukat pang tsunami. Lakas pero nun, lakas typical nun. to na Pinoy. Merong pauso to palagi. Magpapatawa pa rin sa kabila ng dilubyo na nangyari. Magpatawa ka na! Tang ina, durog. Tang ina, lakas. Ang lakas nun. Real talk. Feeling ko ang maihirapan si Manda na tapatan yung ganong kalakas na ban. Iba yung structure ng sulat ni Ban, no. Second half andun yung mga punto eh. Nagustuhan ko yung yung flow ko lahar, pero yung sukat pang tsunami. Putang ina, lupit no. Setup pa lang yun. So ang pinaka difference dito, highlight na lang i-highlight ko na lang yung pinaka naging estilo ni Ban dito. So second half, start tayo sa second half. Yung second half ni Ban more on na punto. Hindi siya, para sa akin hindi siya totally haymakers or punchlines, hindi siya ganoon eh. Punto talaga. Mabibigat na punto 'yon, 'di ba? Yung mga binanggit ni Ban dito para kay Manda. Tapos yung second half hindi pa siya ganun kabibigat, pero may mga epektibo na linya. So, mixture, pero I think yung second half ni Ban is sobrang superb eh. Ang lakas nun, lalo na yung ayaw ko ng 1-2. Gusto ko kumombo ng marami. Yung extended rhyme scheme sa first half, di ba? Sabi ko sa inyo malakas pa rin naman yung first half, di ba? Yung rhyme scheme niya doon, ang lakas nun. Yung mga multis niya doon. So, para sa akin, well-rounded na round 1 yung pinakita sa atin ni Ban. So, let's see kung ano yung magiging bawi ni Manda. Pero, sa tingin ko lang mahirapan si Manda dito. Pero, game, tingnan natin. We'll see. Yo! Wow! Natupad mo nga yung pangarap mong makasakay sa eroplano. Naiwan ka naman. Bantanga.
Wala ka nang abuse, di ka pa kagalingan, sakit ka pa sa ulo ni Enigma. Pagtapos nito, talagang ban ka na! Isa buhay! Sino pa ako para dito isali? Sabi ng iba, pang balanse, pang puno sa bakante. Si Enigma ata walang magawa eh. Tingin man ng marami ang magkampiyon, imposible na mangyari. Puwes! Ang kauna-unahan joker na magkakatitulo, ako makakadali. Ito'y sampal sa mga di naniniwala at maliit ang tingin sa komedyante. Kaya mga hurado, iboto nyo ako para hindi ako mapahiya. Flip Gago. coin! Another Bisaya in the city. Mapapahiya kayo sa amin, tol. Tang ina nyo, mga Bisakol, ginagawa nyong suntukan yung simpleng basketball. Ayon sa history, ang mga taga-Lapu-Lapu ang unang mga Bisayang traidor. Kasi gusto lang naman makipagkaibigan, pero pinatay at ninakawan yung si Magellan. Gusto lang naman niyang umiskor. Kaya pagtingin namin sa inyo, small. Patulong, kargador, utusan, tindero. Tigahalo ng simento, bato-bato, mga mukhang boksingero. Jologs pumorma, di marunong tumerno. Geng-geng! Dapat sa mga katulad yung Bisaya, di na pinapapasok sa SM. Ignoranting eng-eng. Mga taong isla. Ignoranting eng-eng. Mga taong isla. Kumakantot ng saging. Bakit ka saging, gago? Ignoranting eng-eng. Mga taong isla. Kumakantot ng saging. Kumakantot ng saging, pinagjajakulan yung ita. Nakakahiyang lahi, hindi ba? Huwag nga kayo dito sa Manila. Sa lungsod namin ay panira, ayaw namin kayong bisita. Wala kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Kay Bitrom yun na linya. Pero mas masakit pag sinabi ni Manda na wala kaming respeto sa mga hip-hop na galing probinsya. Nagsimula to nung sinabi niyong uubusin yung Tagalog. Masyado kayong maangas. Kaya pasensya kung ako'y magtutunog bayas sa unang salaan, mga dudong. Balik sa Mindanao at Visayas, tatanggalin namin mga Bisaya para mga katulong na pinalayas. Gago. Gago. Ito yung tipong, Racist, ah. Ito yung tipong kahit walang ginagawa, mabubuisit ka kasi pangasar yung muka. Masyadong annoying, tas galawan, sobrang OA. Bilugan yung mukha, tas ang laki ng bibig at mata, parang nagsasalitang orange. Pag ganito yung mukha ng driver, kahit di mo ko ginit-get, tayo'y magro-road rage. Antipolo represent! Antipolo represent, gago. Last December, tinanggihan mo daw mag-ahon. Talaga ba? Dapat tinanong mo si Ahon kung gusto ka niya. Ayaw ka talaga dalhin ni boss dito sa Luzon, kapatid. Natatakot lang si Enigma na baka pagpasok mo sa airport, dumura ka sa sahig. Tingnan mo, Enigma, na-late pa. Iniwan ng eroplano. Banta nga talaga to. Bugok! Yung TF mo, kulang pa sa pinambayad sa rebook. Tumambay pa kasi sa parking lot. Tangina, napakabobo. Akala niya siguro, pag aalis na, tatawagin siya ng piloto. Ban! Tara na, Ban! Alis na tayo, Ban! Kala mo ganon? Pero congrats! Nakapag Manila ka na. Sana maging memorable sa'yo to, Ban. Mamaya sa labasan, bugbugin na yan. Ipapasyal kita sa Kamaynilaan. Relax ka lang dyan. Papakainin ko to ng Diwata Pares para sumakit yung tiyan. Uy, grabe. Tayo sa tundo kung san mababait tambay sa daan. Matapos kang saksakay ng walang dahilan, nagsosorry naman. Magnanakaw tayo ng Shih Tzu sa subdivision. Yung aso, ikaw magdala. Sabay tatawag ako ng barangay king ina ka. Pag tinanong kung kasama kita, sasabihin ko, hindi kita kilala. Ngayong mahal na araw,
Manonood tayo ng nagpepenitensya, pare ko. Sabay itutulak kita sa gitna para hampasin ka ng latigo. Pupunta din tayo sa Paseco, sa lugar ng mga adik. Tas iiwan kita sa iskinita para mapagkamalang kang asset. Habang ikay binubugbog, bibidyohan kita para may pang-reels ako. Congrats, magkaka-million views ka na ikaw ang dahilan tang ina mo. Hanggang magmakaawa kang umuwi na sa harapan ni Enigma. Anong mas wild kayo sa Cebu? Mali ka. Welcome sa gubat ng Manila. Okay. Okay. Buong round 1 ni Manda, para sa akin, okay naman yon. Pero umikot siya sa sa isang elemento lang, isang kategory lang, which is jokes. Although yes, naiintindihan natin na si Manda is komedyante talaga yan. Pero sa tingin ko, nag-stick si Manda talaga sa estilo niya na jokes. Pero maraming komedyante dito sa buhay na nag-adjust sila para sa tournament na to. Sige, best example, Husky, alam naman natin na komedyante rin yun, pero in the end, naging parang ang naging primary weapon niya nung Isa Buhay 2023 is hindi yung pagiging komedyante or hindi yung pagiging entertainment or jokes, 'di ba? Hindi yun yung naging primary weapon. Ang naging primary ni Husky that time is yung pagiging technical, which is sumabay siya sa mga nakakalaban niya in terms of technicalities. Ngayon, ang ibig kong sabihin lang naman sa part na to is hindi masamang mag-stick sa isang estilo, 'di ba? Okay yung ginawa ni Manda, parang pinapatunayan niya. Sabi nga, 'di ba, sa uumpisa ng round niya, parang sampal to sa mga, 'di ba? Ang punto is ako yung unang joker na magkakampyon. So parang ganon. Yes, hindi ko dinidisregard yun. Malaking achievement yun, syempre, na ikaw yung unang magkampiyon na ang gamit mo is mga jokes lang talaga. Pero sa tingin ko, hindi enough yung ganong mga entertainment lines or jokes, comedy, para tumapat sa mabibigat na bara ni Ban, 'di ba? So sabi ko nga, second half ni Ban, puro punto 'yon, puro mabibigat 'yon. Yung first half naman ni Ban is grabe yung skills na pinakita niya, yung mga multis, extended rhyme schemes, 'di ba? So props doon . So para sa akin, mabigat, malakas, matindi, solido yung round 1 ni Ban. So, I think I'll go with 9 points kay Ban para dito. Then, kay Manda naman, yun nga, from start to finish, or start, middle, finish, nag-stick siya sa isang estilo, which is para sa akin, hindi naman masama yun. Pero, I think hindi naman enough yung mga siniksik niyang mga jokes doon para tumapat sa round 1 ni Ban. So, okay lang naman mag-stick si Manda sa jokes . Kasi possible naman in terms of effectivity, in terms of mga setups, mga punchlines, is pwedeng lumamang si Manda doon . Pero sa tingin ko, hindi nga enough yung mga sinulat niya, yung niready niya, yung binaon niyang mga jokes na yun para matapatan yung ganong performance ni Ban . So, style class siya, technicals, punto, basta well-rounded na MC si Ban dito, pinakita niya. But then, kay Manda naman is isang estilo lang pinakita niya. So, dun pa lang kaya na nating kaya na nating bigyan ng judgment dun pa lang 'di ba? Na well-rounded to, ito nag-stick sa isang estilo. Dun pa lang Tapos kung hihimayin mo naman siya, kung magdi-deep dive ka, 'di ba? Makikita mo rin na lamang si Ban in terms of punto sa mga setups, kasi minsan mapapansin mo sa mga setups ni Ban, andun na yung may pasundot-sundot na suntok 'di ba? May jab na doon, may suntok na doon, may punchline na doon. Ganun So sa tingin ko, malakas yung round 1 ni Banda, pero not enough to
to align or mapantayan yung performance ni Ban. So sa tingin ko is a 10-8 para kay Mandabal. Ay, para kay Ban. So round 2. Game. Tangin na! Yung mga Bisaya daw, pag nagbabasketball, parang nagbo-boxing. Huwag ang feeling cool. Ikaw nga eh, yung kanal, ginagawa mong swimming pool. Ba? Pangit mga dagat dito eh. Ha? Tangin na, puro jokes, walang bars na at damage na na-inflict. Di daw ako nakapag-check-in, kaya na late. Sinadya ko rin para magalit yung in-check. Check-in, in-check. Tangin na, galing yun kay Mista. Ninakaw mo lang yun kay Enigma yung ano eh. Round 2 game. Game. Ano ba yun? Ano ba yung round 2? Alam nyo bang, yung tricycle niya may blue na ilaw na kinabit sa gitna. Pag sumakay ka, putang ina, magiging creeps ka bigla. May nagbayad ng 20, sabay para. Siya'y tumigil sa pagmaneho. Sabi niya sa pasahero, di mo ba kukunin yung sukli mo? Maraming salamat, iho. Pangbigas ko na to, ilang kilo. Nandahil sa blue na ilaw, akala sa 20, 1,000. Tulog ka ba? Ha? Diyos ko gising, men. Akala niya sa 20, bigas na. Ano yan, BBM? BBM mindset ang puta. What a batak. Dapat pala pangalan mo, Manda Bangag. Wala kang palag. Wak ka pa, brad. Ako ang mas malakas kahit san malapag. Bang lagapak at tama agad sapagkat walang takas sa kada atak. Hindi mo na malaya na pagkawalan na para tumama sa mga mata ang bala na pagkawalan. Joke lang. Mama sa mga mata ang bala na pagkawalan. Joke lang. Joke lang. Parang kinabahan na si Manda. Tinigil ko yung pagratrat at binigyan ka ng tsansa. Pansin nyo, pag nangengkoy siya, yung kalaban ginagaya, kaya tinigil ko yung flow kasi hindi na yun kaya. Nice. Puro jokes, tangina mo. Di na yung kaya. Tandaan niyo yung battle na ni BR? Distract to si brother. Sumayaw-sayaw kasi nag-choke. Ayun, nagulat siya sa counter. Inulit niya yung tactic kay Mirage. Kaya panay starter din yung master. Buong round niya, nakayuko ka, ang daya mo sa battle. Nagrason pa sa comment, masakit lang daw yung likod niya. Tanginang clown to, kung masakit talaga yung likod mo, dapat nakayuko ka din kapag round mo. Di ba? Ganto, oh. Lapit mo ng konti sa aking bibig, mamen. O di ba, walang pinagkaiba, yung bars ko, dinig pa din. Ooh. Ang ina, Nice. nabas ka na nga sa battle nyo ni Batang Rebelde, di ba? Pero di mo tinigil pagiging makitid ng isip iba. Nahihigitan niya yung enemy niya pag nag-iirita. Mahiya ka sa mga tao at sa tropa mo nang iniimbita ang mahal ng ticket. Di mo naisip baka magsisi sila. Hayaan mo ko mag-perform na maayos habang kinikitil kita para mas lalo masulit yung ticket nila. Wala kang ganyan. Ang ina mo. Tricycle driver versus fruit vendor. Magkakaalaman na kagad. Tricycle driver versus fruit vendor. Magkakaalaman na kagad. Parehas kami maitim ang balat kasi nga sa araw na babad. O parehas kaming pumaparehas. Para sa akin yan ay maangas. Pero sa battle rap, panay lang distract. Di mo kaya lumaban ng patas. Tangina mo. Dirty fighter, kadiring rapper, tong si Manda Baliw. Kaya pala pangalan niya tugma sa yak tsaka ew. Puro wak na aliw, panay generic ka lang gago. Ang rumi mo maglaro, nakakabwisit yung tula mo. Kaya kitang talunin na walang daya, parang si Sixth Street tarantado. Sa kamay ng isang Bisaya, ikay malinis, trinabaho, katulong bars, bitch. So I think ang ganito na yung magiging structure ng sulat ni Ban hanggang round 3. So para sa akin 1 and 2 same lang naman ng approach eh. Same lang ng approach, same lang ng structure ng sulat, same lang ng punchline counts, mga punto, halos same lang. Walang pinagbago. Yung energy, yung performance level nandun pa rin eh.
So, wala naman akong ibang sasabihin pa doon. Sa tingin ko, 1 and 2 ni Van halos compact, iisa. Inispit lang niya sa inispit lang niya sa magkaibang round, pero the level, the energy na naka-insert doon, kung paano niya tinahitahi yung mga ganong linya, yung mga setup, yung mga punto, yung mga suntok, diba? Same, halos same lang talaga. So pinakinggan ko lang naman yung round 2 ni Van, and nag-react lang ako accordingly sa mga gusto kong or sa mga natitripan kong malalakas na linya. So sa tingin ko enough yung 1 and 2 para sa akin na makuha ni Van. Pero siyempre titignan pa rin natin si si Manda. Nakakatawa talaga mag-tongue twist sa mga Bisaya, Nag-tongue twist pa, hindi ko naman maintindihan. Putang ina, parang siguro yung talas pero pam. Okay. O sige, susundin kita. O sige, ganito. O sige, gaganto ako sa round 2, Nagsasayaw-sayaw. Hindi ba pwedeng masaya lang? Gusto niyo akong lagi malungkot? Ano yon? Pagbabattle ako, kayo masusunod? Hindi pa, nakaganito lang, hindi ba pwedeng masakit yung likod? Tangina, si Enigma nga, hindi yung pinapansin. One time, nagtanong ako sa kanya, Boss, anong pwede kong i-improve? Sabi niya, Manda, bahala ka sa mga anong gusto mong gawin. Pasensya na kayo kung walang baliw na matino. Mga Pilipino, naging sensitibo ang anyo. Hindi ako nandidistract, gago, naging iyakin lang kayo. Tanginang mga baguhan to, ang yayabang, feeling mga relevant. Sa guest room, mga lakad ng lakad, kala mo mga maintenance. Nung kami baguhan nila Saki at Raf, tahimik lang sa Gedli at humble humarap. Eto mga ganap na ganap, gala ng gala sa venue, daig pa mga flip-top stop. Dami na niyang battle, pero di pa rin nare-remember. Ang sumikat lang na linya sa'yo, sir, ay yung, hindi kayo sikat ni Cancer! Ano bang goal nyo? Magpasikat? Di sana nag-vlog ka na lang, master. Tas content mo, katangahan, parang mga bobong prankster para pag-usapan ka bilang pasikat na ban, parang yung Russian vlogger. Okay. Ayos na reference yan. Alam niyo ba sa Cebu, magpuprutas tong si Tanga. Kaso madaya, para bumigat yung kilo, sinasama yung sanga. Tapos sasabihin mo, marangal na trabaho, nanggugulang ka, inuuot na yung abukado, binibenta mo pa! Nangiya ka, wala kang kagaya. Di ba galit ka kay Badang, tapos nagpo-promote ka ng papaya? Sa gawain mo, di malabong makarma, di na ako nagtaka. Kaya ka iniwan ng asawa mo, ulam nyo lagi mangga. Hiwalay na kayo? Wala ka na kasama magtinda? Paano? Binubugpug mo pag di ka nakakaubos ng pinya. Galit ka sa nag-wordplay ng Nadine Lustre. Aking napansin. Nagsimula ba yon nung narinig mo yung angel na naluklok sa scene? Madali lang yung intindihin kasi yun ay mga aktres na si Catherine. Babalaan kita, Bars. puro ka paninita. Bakit dalin ka niyan sa panganib ban na parang Angelica? Paparusahan ko tong pastar na feeling, main man, dusa ka ngayon. Main man, dusa ka ngayon. Oo nga, tangina. Ang pangit nga pala ng mga ganon. Tama na. Pero ito hindi ko malimutan. Nung laban yun ni Nathan, nirime mo yung siksik fucking gun sa chick fucking gun? Tanga ka! Huwag ka nang magpaliwanag. Chick fucking gun. Panis yung mga gun bars ni price tag. Bobo, sinigaw pa ng todo. Boss, okay lang yon. Minsan sa liga, kailangan din natin ng mga bobo. Wala akong masabi, ako nahihiya sa'yo. Ang nakakainis doon, sa Rapolo, champion yung mga ganto. Pero ano naman kalakasan ni Van? Puro lang to ganto, puro lang yung ganyan. Ulul, wala akong pake sa kung anong kaya mong gawin. Sa mga kaya kong gawin, doon lang ako nakatingin. Puro ba patawa? Joker nga ni, pero kaya ko din
Puro ba patawa? Joker nga ni, pero kaya ko din magseryoso man kung gusto mong bumalik ako sa pagiging gagi. Malagpasan ko lang tong ban, babasagin ko yung MP parang mauwi na ng trip. Kaya ko rin magpaka-gangsta shit kung gusto nyo paligo ako ng blood yung creep. Bago yun, Okay. ito muna yung aking Blood yung babanahan. Wala akong pake kahit gunban man. Pupunutan kita, di ko nabubuhayin yan. Simulan mo na tumakbo pag narinig mo na yung aking chick, chick, fucking gun! Tang ina mo, Manda. Pupunutan kita, di ko nabubuhayin yan. Simulan mo na tumakbo pag narinig mo na yung aking chick, chick, fucking gun! Pag inabot ka nito, you're fucking gone. Ta! Yeah! Okay. Malakas sana yun eh. Malakas sana. Inconsistent lang si Manda Baliw. Second half ni Manda para sa akin sobrang sobrang effective. Pero andun pa rin tayo sa tournament eh. Tournament to. And sa tingin ko, yung second half ni Manda Baliw is not enough para makuha yung round na yon kay Ban. Kasi, sabi ko nga, yung 1 and 2 ni Ban, same approach, same structure, same composed, same punchlines, or sabi natin punto, haymakers, andun eh. Nakasiksik talaga. No, kung ano yung pinakita ni Ban sa round 1, yung pagiging well-rounded niya, makikita mo rin talaga dito sa round 2. So sa tingin ko 1 and 2 ni Manda halos magkaparehas lang. Tapos pagdating kay Manda Baliw, round 1 niya para sa akin umikot sa isang category, isang elements lang yung jokes. So malinaw yun para sa akin, binigay ko yun kay Ban. Although malalakas yung mga punchlines or sabihin natin yung mga jokes ni Manda sa round na yon, sa tingin ko hindi enough para makarry niya or mapantayan niya yung mga punto na binitawan naman ni Ban doon sa round 1. Kaya malinaw yon, Ban. Round 2 medyo dumikit, pero sa tingin ko Ban pa rin yon. So bakit dumikit? So actually supposedly bibigyan ko ng 8 points lang sana si Manda. 1 and 2 niya, sabi ko, halos magkaparehas lang. So, sa tingin ko, sa 10-8 pa rin. Pero, ang ganda nung chick fucking gun. Ang ganda nun. Yun yung pinaka nagdala kay Manda Baliw sa game ulit. Kasi, out of track na siya eh. Para sa akin, out of track na si Manda. Kumbaga, kahit may binabato siyang mga malalakas na verses, malalakas na linya, hindi siya pumapasok or hindi siya nagiging effective. Pero yung chick fucking gun, nung in-spit niya yon, nabuhay ulit. Kumbaga, uy, tain na, solido na linya yun kay Manda Baliw. Pakinggan ko nga. So, hanggang sa natapos niya yon, hanggang sa naging ender niya yon, which is sobrang effective. So, mahirap, no? Consistent yung atake ni Ban from rounds 1 and 2. Then, kay Manda Baliw naman, nag-improve from round 1 to 2. So, paano mo siya i-breakdown sa ngayon? So, sa tingin ko, mangingibabaw pa rin sa akin yung pagiging well-rounded ni Ban. Kasi, hindi lang talaga yung pagiging well-rounded niya yung ma-highlight dito eh. Para sa akin, mas effective din si Ban kung paano niya kinukuha yung mga ganong angulo, kung paano niya naiisip, kung paano niya ginagawa ng mga structures, ng sanga-sanga, para magland talaga yung pinaka-punchline for Manda. So, yun lang. Kay Manda naman kasi, sabi ko nga, yung second half ni Manda, doon pa lang talaga pumasok yung momentum eh. So, natapos yun, naging malakas yung ender, pero feeling ko not enough para pumantay dun sa round 2 na pinakita ni Ban. So, although lumakas, bibigyan ko pa rin to ng 10-9 na score. Lumakas yung round 2 ni Manda Baliw, pero hindi siya enough para makuha or makonquer yung round na yon at makuha yon kay Ban. I'll go with Ban pa rin dito. So, that's 20-17. May huling round pa, guys. So, game.
Round 2 game, or round 3 game. Game. Halos lahat na nakalaban nito, sinabihan na ng, ang pangit ng asawa nyo. Grabe, hanip. Ang pangit ng asawa nyo, mas maganda yung asawa ko. Grabe, kumanglait. Ipagpalagay natin na tama ka. Pero ang tanong ko bakit? Bakit mo nilalait yung mga kapwa natin pangit? Hindi porkit maganda yung asawa mo, manlalait ka na gago. Di yan natin kinagwapo. Tsaka kahit pag-aano, kaganda magiging asawa natin, pangit pa din tayo. Tangina, ano, sasabihin mo, gwapo ka, ulul. Ang itim-itim mo nga eh. Pero may maganda siyang asawa na pinipili siya palagi. Kasi magaling ka magpatawa. Mag-isip-isip ka pare. Wala sa mukha, kundi sumaya ang pinakamithiin ng babae. Tama? Tama. Umamin ka, walang yaka. Kundi ka lang joker sa flip-top, hanggang ngayon, wala ka pang asawa. Kung yung estilo mo, horrorcore, tapos seryoso ka bumarak, single ka pa din hanggang ngayon, matutulad ka kay Plasma. Tingin na. Diba? Single ka pa din, oh. Single pa yan. In other words, nagkaroon ka ng asawa kasi puro jokes lang ang kaya. Sinalba ka ng kababawan kasi di ka marunong bumara. Patawa lang pala kaya, palpak, basic yan at lame. May maganda na asawa but not married to the game. Married to the game, ang dami nang gumamit eh, no? Una ko narinig yun kaila Vicente Jos eh. Yun, tapos nagamit ulit ni Casper Espero. Tapos may isa pang nakagamit nun. Tapos ito, si Van. So, I think pang-apat ko na narinig. Diba? Kaya ano bang ikinalamang sa akin ng rapper na game? Basic yan at lame. May maganda na asawa but not married to the game. Kaya ano bang ikinalamang sa akin ng rapper na to? Hanggang jokes ka lang tarantado, well-rounded ako. Tsaka hindi ka ganun kalakas magpatawa. Huwag kang OA tanga. Joker ka na nga lang, may joker ka pa. Hindi ka tunay na makata. Nakas Panay yun. patawa ka lang, walang kaalam-alam. Panay barang magaan. Market niya, baliw-baliwan. Target, bata lang naman. Kaya ngayon ikay na ba na parang akat at badang? Oh, market, baliw-baliwan, akata. Target, bata, badang. Naban? Pakyo! Pa-share-share pa to sa Facebook ng poster namin. Tapos yung caption, Manlabi versus sino ba yan? Tangina. Loko, iba ka. Sumikat ka lang ng konti, wala ka ng modong dinala. Babala lang, wag mayabang, handa po kong kumasa. Ingat ka sa mga biro mo kung di mo ko kilala. Oy, Punto na naman. Wala sa'yo eh. Patawa ka na nga lang. Mingaw pa kayo. O hindi ako kilala. Kaya niya ako sinali ng isa buhay. Ikaw kilala ka na pero hindi ka pa kinikilala na mahusay. Speaking of isa buhay, eto na. Hindi ako nag-chat para sumali. Si Boss Arik ang nagpilit sa akin. Ikaw sumali ka kasi akala mo ikaw magkakampyon, mahangin. Kaso real talk, hanggang pangarap lang hinahangad mo na tropeyo. Hindi tayo magcha-champion, malalaglag tayo pareho! Hindi tayo magcha-champion, Manda! Sana matuto ka na. Parehas tayong malalaglag pero mauuna ka. Di ba? Yan ang malakas. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Ikaw X na sa elims kasi dehins ka banta. Sa unang beses ko pagsalang, hindi to AJ nakata. Panoorin nyo kung magkampiyon ng hindi sinasadya. Tingin mo! Tingin mo ha! Hoy! Ano yun? Nail in the coffin na ba yun? Para kay, kay Van? Wala eh. Wala actually. Wala talaga akong ibang mababanggit. Nasabi ko na lahat
nasabi ko na lahat ng dapat sabihin dun sa round 1 ni Ban. Kasi, hindi naman nag-iba yung estilo ni Ban eh. Kung ano yung pinakita niya sa round 1, yun din yung pinakita niya sa round 2, yun din yung pinakita niya sa round 3. So, sa tingin ko, hindi na para isa-isayin pa yung mga linya, mga verses na in-spit niya. Sa tingin ko, malinaw naman eh, na all 3 rounds, same approach, same level, same energy, yung delivery, yung performance. 'Di ba? Kung duda kayo, pwede nyo panoorin ulit. Pero sa tingin ko, I'll go with the Bandito. Tignan natin kung makahabol ni Amanda Baliw. Pero sa tingin ko, may hirapan siyang habulin yun. Kasi first 2 rounds, nakita na natin na nakuha na ni Amanda yun. And yung round 3 as, I think, bonus or nail in the coffin na lang yun. We don't know. Pero mas okay or much better kung pakinggan mo na natin si Amanda sa round na to. Game! Bawi! Ban! Tang ina mo! Hindi tayo magcha-champion! Oo, alam ko! Nagyayabang pa ang putang ina. Malalaglag tayong dalawa. Mauuna ka! Sigaw! Nagpapakilala ka? Nagpapakilala ka? Wala akong pake sa'yo, Repa. May linya ng ganun si Ban eh, 'di ba? Kanina sa round 2 niya na ilalalag kita, mauna ka. So sayang 'yon. Hinahangat ko yung Bisaya, yung isang Bisaya na makapalitan ng letra. Gusto ko yon, yung Bisaya na nagpauso ng bagong meta. Yung tipong itsura pa lang halata na kumakain ng kadena. Enigma, ilabas mo si Direkta. Yo! Game! Game. Makinig kayo. Naalala ko yung ginawa ni Plaridel kay Bagsik, ni Castillo kay C9. Di ko yung makakalimutan. Tinolerate yung crowd na kapag Manileño kalaban, tulugan. Kahit tayo nagbuburdagulan, hindi namin nagawa yan sa inyong mga Tagalog fan. Kayo'y tanggap kahit pagharap nyo, plastikan man. Papalakpakan! Kapatid namin, habang pinapalasubas ko, walang personalan ha, gantihan lang. Papaliwanag ko lang ating kaibahan. Kaya ka lang naman naging paboritong joker sa Kabisayaan kasi yung mga tao doon mababaw kaligayahan. Kaya pala best crowd. Kasi magsalita ka lang doon ng simple. Tawanan na eh. Baka nga pag lumapan ako doon, tas nag-intro ng sa kaliwa, saka, hindi pa tapos, nagpapalakpakan natin. Market mo lang Bisaya. Ako, bata, matanda, tomboy, bakla, hip-hop o metal. Pipe, bingi, rapper o hindi, nagkiklik sa lahat, parang remote na universal. Ooh. Tapos lalabanan mo ako sa Luzon, iba humor ng tao sa amin. Pag nakornihan sa'yo, sa comment section, tanggalin na yan, huwag na yung palabanin. Tinapat ka sa pangmasa, matik tong deads. Lamon sa akin tong ban, tingin ko lang sa'yo breads. Urbano, ako ang iyong dead end. Gusto mong maging alamat, Naku po. gagawin kitang kwento, urban legend. Bugok kayo ni Piste. Sa imong level pa ako nadaog. At masasabi mong, Bisaya lang talaga kaya mo ngayong nakatapat ka ng siraulong Tagalog. Alam niyo ba, wala akong maanggel kay Ban. Kung tutuusin, lugi ako dyan. Oo, meron siyang 20 plus battles sa Cebong hindi ko maintindihan. Ang napansin ko lang, yung boses mo pang konduktor. Karindi ka. Yung tuyo, bibig. Yun lang. Wala, naka-apekto. Ang napansin ko lang, yung boses mo pang konduktor. Karindi ka. Tapos pangalan ng grupo niya, Shaman. Yung kasya sa jeep nila. Speaking of jeep, pagtapos ko sa Mirage, tunog kotse na naman, huwag niyo akong paandaran. Binaliw ko kayo. Talagang masisiraan, di na makakausad tong ban.
Ako puputol sa iyong karera. Di na makakausad tong ban. Ako puputol sa iyong karera. Mapapasubo sa sakyan. Tangina. Kanina pa ako nag-wordplay ah. Gago. Unang gayo, unang talo, memorable kaganapan. Sama-sama na lahat, bata. Ako'y magulang mong mayaman. Gagawin kong Ingrande Binyagan. Pag nabigo ko tong Bisaya, tawag doon, Bisayang. Ba't kasi nag-isa buhay ka pa? Mag-harvest ka na lang ng prutas, kuya. Total doon, madali mo lang masusungkit yung titulong isa bunga. Anong dark horse? Huwag mo akong hamakin, bagkus kilalanin mo muna. Ako'y lobo na nakatago sa balat ng tupa. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Saksi kayo sa unang humandusay. Buong taon gagawin kong makulay at lahat kayong kasali ay palamuti lang sa kwento ng aking isabuhay. Second side for Okay, so overall na lang kasi 1, 2, 3 ni Ban magkakaparehas yun. 1, 2, 3 ni Manda, feeling ko nga yung round 3 hindi siya ganun ka powerful eh. 'Di ba? Pero bigyan pa rin natin ng props si Manda Baliw doon. So 1 is 8, 2 is 9, then 3 is 8. So that's 25 points for Manda Baliw, then 30 points for Ban. So that's 30 to 25. All 3 rounds Ban, pero explain ko lang kung bakit ko binigay kay Ban yung round 3. Medyo medyo hinuubo ako. So pasensya na. So okay. Sa round 3 ni Banda, makapansin mo na may mga poses siya. So may mga hinto. May freestyle sa bandang dulo, 'di ba? Kita niyo naman may freestyle. Halata naman na freestyle 'yung kasi Dark Horse, 'di ba? Inano niya yung Dark Horse. Feeling ko talaga nakalimutan ni Manda Baliw yung next na, or sabihin natin dapat na linya doon, or yung sabihin natin hindi niya nahugot, nag-choke siya, hindi niya nahugot yung next na linya na dapat kasunod noon. Yun yung mga napansin ko sa round 3 ni Manda Baliw. Ang dami niyang hinto, 'di ba? Ang dami niyang hinto kung ano-ano yung mga ginagawa niya. Sa tingin ko malinaw all 3 rounds Ban. So, ayun lang kay Ban naman consistent eh. Sobrang consistent ni Ban sa battle na to at sobrang linis din ng performance unlike kay Manda Baliw na yun nga may mga poses, may mga hindi natin alam kung choke ba yun or what, pero sa tingin ko kinakount ko siya as a choke eh, kasi nakalimutan niya talaga. Tapos may mga lines din si Manda Baliw na yun nga na inuulit. So I'll go with Ban talaga sa battle na to. All 3 rounds Ban. So that's 30 to 25. I think hindi na masyadong kailangan pahabain pa yung judgment. So let's see. And then tignan natin, pakinggan natin kung ano yung magiging boto ng hurado. Tapos kapag nag-judge sila, sige, mag-ano tayo. Mag-agree, disagree tayo doon sa mga yan. Okay? Pero sa akin, all 3 rounds. Nakuha talaga ni Ban to. 14. Ban vs. Ban. Sana na-enjoy niyo lahat. Panalo at makakaharap ang mananalo sa Cripply vs. MP3. Boto ng hurado, 5-0. 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Ban. Ayun, 5-0 Ban at klarong-klaro yon. Then pakinggan natin judges. Yeah, shout out kay Soja. Yo, mayabang tags. Dikit yung Salamat kay Ban. dikit yung laban sobra. Dikit. Lalo na pagdating sa punchline count. Pero kasi para sa akin si Manda solid naman rin sunod yung punchline, pero kumpara kay Ban na maliban sa mas madiin yung punchline para sa akin. Mas madiin, yes. Epektibo pa yung paglaro niya ng mga iba-ibang Okay. elemento. Kaya mas tumatak para sa akin si Ban. Pero overall ganda, solid yung performance ng dalawa, pero Ban. Ban para sa akin. Yes. Solid na laban. Para sa akin, panalo si Ban. Yung boto ko, dikit. Para sa akin, maganda yung opener nila parehas. Talagang, nagawa nila na maayos kung paano magsimula na maayos sa mga laban. Pero sa round 2 tsaka 3,
para sa akin may mga moments si Manda na flat. Kumbaga, kumpara kay kay Oo. Ivan na may mga tuloy-tuloy na Mga flop mga talaga. suntok, saka mga mga binibitawan niya sa round 2 and 3. Ganun yung nangyari. Tapos yung sa enders din, mas gusto ko yung mga enders ni Van kaysa yung binoto ko sa 2 and 3. Okay. Pero ayun, good sinaban pa rin, nakakatuwa pa rin. Pero para sa akin umangat lang si Van ng 2 round sa Tsaka talagang may pinatunayan siya sa laban na to. Ang ganda nung niya, yung sa round 3 din niya parang hindi kayo magka-champion dito na kumbaga comedic shit niya. Ganda nun. Ayun, Van. Hindi ko nga pala. Binoto ko si Van. Tingin ko para sa akin naging malinis na laban yun. Para kay Van. Yes. Though malakas One-sided. talaga si Manda Baliw. May mga joke siya talaga na malulupit. Yung Pakinggan. 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 Talaga yun. Kaya lang parang tingin ko kada round lumamang talaga si Van. Yes. So malakas si Manda Baliw sa jump. Sa laban na to talagang mas nalamangan lang talaga siya ni Van. Van. Okay. Round 1 Hmm, para Victus. sa akin, binigay ko yun ng tie. Kasi parehas maganda yung umpisa nila. Si Van, na-mix niya yung maayos yung jokes sa bars. Tapos sa kabilang banda, si Manda Baliw naman, andun yung mga pinakamalakas ng jokes na para sa akin, kahit na ang hirap ng gawa ng panibagong angulo, panibagong jokes sa Bisaya, dahil masyado na marami nagamit. Nagawa niya pa rin na maganda, tapos napatawa niya pa rin tayo. Pero para sa akin, parehas sila doon, so binigay ko ng tie yun. Round 2 ganun din, Oh. kasi medyo dragging parehas yung round nila. Para sa akin, tie lang, walang masyadong nakapagbigay ng rason para ibigay ko sa kanila yung boto. Okay. Round 3 naman, yun yung pinakamalayong round, binigay ko yun kay Van. Kita naman, alam naman natin kung ano nangyari. Medyo dragging din yung round 3 ni Manda Baliw. Yes. Kapag kay Van naman, Malinis. tuloy-tuloy at mas maganda pa yung ender niya. So para sa akin, Van. Na naman ako, binoto ko si Van. Round 1, sobrang lakas ni Van. Kanyang-kanya talaga yun. Tapos, lalo na yung ender niya, piling ko corner yun para sa nagpapatawang si Manda. Pero doon ko rin nalaman na sobrang lakas talaga ni Manda magpatawa kasi sa kabila ng ganong ender na akala mo maninigate na lahat ng mga pagpapatawa na gagawin ni Manda is nagawa niya pa rin. Pero Van pa rin sa akin yun. 1, 2, 3, halos parehas nang naging kwento. Lumaylay na rin pala sa 3 si Manda. Kaya Yes. 1, 2, 3, Van. Ayun, no? Klaro, sobrang klaro naman, 'di ba? Halos all 3 rounds din talaga nila binoto eh. Kay sino ba yung isang bumoto? Sino ba yung isa? Sorry. Bago si Invictus. Si Invictus lang yung parang nagka-dikit-dikit yung yung hatol niya. Tapos round 3 lang siya nakapag-decide kung sino. Pero sa tingin ko, yung boto ko, tsaka yung boto ni Casper, parehas eh, di ba? Malakas yung Manda Baliw, men. Hindi ko dinidisregard or dinidisrespect yung skills ni Manda Baliw. Pero sa tingin ko kasi, hindi siya pang isa buhay eh, di ba? Kumbaga, okay, sabi ko nga sa round 1 review ko, 'di ba nga sabi ko, okay lang mag-stick sa isang estilo. Kasi yun mayroon kang gustong patunayan na magkampiyon sa isa buhay ng ang estilo mo is jokes. Walang problema doon. Walang kaso yun sa akin. Pero sa tingin ko yung sa content nagkakatalo. Okay yung ganong estilo pang battle, pero sa tingin ko not enough yung writtens mismo eh. Feeling ko kulang sa basta hindi ko ma-pinpoint kung ano, pero feeling ko kulang yon. Then kay Van naman prepared eh. Prepared all 3 rounds binigay ko sa kanya, sorry. So I think hindi ko na siya kailangang pahabain pa kasi umaba na rin yung naging video yung usapan natin dito. So sa tingin ko malinaw naman na nakuha ni Van yung battle. Yung battle na to. So, ito na yung last. Ito na yung second to the last. So, bukas, review na natin yung Creeply MP3 din. As of July, puro tournaments tayo dito eh. Sana uploaded na rin yung pedestal. Proceed tayo doon. Tapos, Isabuhay 2030 naman. Habang nag-aantay ng 2025 uploads ulit. Okay? So, yun. Congrats kay Van. And syempre, Manda Baliw, bawi ka sa mga susunod na battle mo. Especially Saito. Kalaban mo this coming next Saturday, I think. Next Saturday, di ba? Yun. Kita-kits tayo, guys, sa next na review video para sa akin. All 3 rounds. Ban to. So, peace out.